ang kolonyalismo at imperialismong kanluranin sa pangkapuluang Timog Silangang Asya. Ang magkakaibang tugon ng mga Pilipino, Indones at Malaysian sa kolonyalismo ay patunay ng pagkakaiba ng karanasang idinulot at uri ng pamamaraang ipinalaganap ng mga kolonyalista sa mga bansa sa pangkapuluang Timog Silangang Asya. Ang liberalismo bilang batayan ng pananakop ng Britain at Estados Unidos. Sa panahon ng kanilang pananakop ay ginamit ng mga British at Amerikano ang ideyang liberalismo upang mahikayat ang mga katutubong sumunod sa kanilang kagustuhan. Ang liberalismo ay tumutugon sa pilosopiyang politikal at moral na nakabatay sa pagpapaunlad ng karapatan ng isang individual, kalayaan, pahintulot ng pamahalaan at pagkakapantay-pantay sa batas ng pamahalaan. Ang ideyang ito ay pinaunlad ni John Locke sa argumentong ang lahat ng tao ay may natural na karapatang mabuhay, karapatang maging malaya at magkaroon ng ari-arian. Batay sa ideyang ito ay inihayag ng mga British ang kanilang civilizing mission noong panahon ng kolonisasyon. Binigyang katwiran nito ang kalagayan ng Britain bilang isang imperialista na may karapatan at katungkulang pamahalaan ang papaunlad ng mga bansa na wala pang matatag na pamahalaan upang gabayan ang mga ito tungo sa pag-unlad at makabagong pamamahala. Ikinalat naman ng mga Amerikano ang kanilang white man's burden na tungkulin na ikolonisa at gawing moderno ang papaunlad ng mga bansa. Ipinamarali nila na ang tanging hangad nila ay ang may palaganap ang pagpapahalaga, kultura at institusyong kanluranin sa papaunlad ng mga bansa. Ang tangkang pananakop ng Portuges, Dutch at British sa Pilipinas. Bagamat nauna ang mga Portuges sa paggalugad sa Timog Silangang Asya, ang kanilang presensya sa Pilipinas ay panandalian lamang. Itinuon ng mga Portuges ang kanilang pagsisikap sa pagkakaroon ng rutang pangkalakalan at daungan sa Malacca, Malay Peninsula noong 1511 at ipinaubaya ang kolonisasyon sa mga Espanyol. Noong 1646, ang Pilipinas na pinaninirahan ng mga Espanyol ay sinalakay ng mga Dutch, partikular sa hilagang rehiyon ng Ilocos. Nang taong ding ito ay naganap ang labanan sa Manila Bay sa pagitan ng mga Espanyol at Dutch na pinagtagumpayan ng mga Espanyol. Tinapos ng Battles of Lanabal ang tangka ng Dutch na sakupin ang Pilipinas at itinoon na lamang ang kanilang pagsisikap sa Indonesia na matagumpay nilang nasakop. Sinubukan ding salakayin at mapasok ng mga British ang Maynila at daungan ng Cavite noong 1762. Gayunpaman, hindi nakuhang mapalawak ng mga ito ang kanilang layong pananalakay. Dahil nanatiling tapat ang mga Pilipinong naninirahan sa labas ng Maynila sa mga Espanyol na pinamumunuan noon ni Simon de Anda, na nakuhang mapigilan ang pagpapalawak ng mga British sa bansa. Sa pamamagitan ng Treaty of Paris, ang Maynila ay naibalik sa kontrol ng mga Espanyol noong 1764. Ang tangkang pananakop ng Espanyol, British at Dutch sa hilagang Borneo. Ang pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas ay nagbigay sa mga ito ng estratehikong katayuan sa kalakalan at pagsasampalataya ng mga tao sa Katolisismo sa Timog Silangang Asya. Nang panahong ito, ang mga Espanyol ay nakipag-ugnayan sa makapangyarihang sultanato ng Brunei na dating sumasaklaw sa malaking bahagi ng Borneo. Noong ika-16 na siglo ay naganap ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, bunsod ng naging malawak na impluwensya ng Espanya sa Pilipinas at ugnayan ng Brunei sa Sulu Archipelago. Ang pag-angkin ng Espanya sa hilagang Borneo ay bunsod ng katuwirang ito ay sakop ng Sultanato ng Sulu. Ang pangyayaring ito ang naging sanhi ng digmaang Castilian noong 1578. Ngunit hindi nakapagtatag ng presensya ang Espanya sa Borneo. Noong ika-19 na siglo ay nagkaroon din ng interes ang mga British sa hilagang Borneo sa pamamagitan ng British North Borneo Company.
Ito ay naangkin ng Britain sa pamamagitan ng kasunduang Madrid Protocol of 1885. Sa kasunduang ito ay kinilala ng Espanya ang impluwensya at presensya ng mga British sa Hilagang Borneo kapalit ng matibay na kolonisasyon nito sa Pilipinas. Sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang Hilagang Borneo bilang British Crown Colony ay sumanib sa Federation of Malaysia noong 1963. Sa pagkakataong ito, ang pangalan nito ay opisyal na pinalitan ng Sabah. Ang mga pamamaraan at patakarang kolonyal ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang kolonisasyon ng mga Espanyol sa Pilipinas mula 1521 hanggang 1898 ay isinakatuparan sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Bagamat nakapokus sa pananakop, gamit din ng mga Espanyol ang mga elementong pagsasampalataya sa mga katutubo sa Katolisismo. Kasama sa kanilang pananakop ang mga relihiyosong orden ng Agustinian, Dominican at Franciscan na nagtatag ng mga simbahan, paaralan at misyon sa bansa. Upang mapadali ang pagpapasampalataya sa ritual ng Katolisismo, ay iniugnay nila ang mga kinikilalang Diyos at Diyosa ng mga ito sa mga santo at santa. Gumamit din ng puwersang militar ang mga Espanyol upang mapasuko ang sinumang laban sa kanilang pagkontrol. Binigyang halaga rin ng mga Espanyol ang pakikipag-alyansa sa mga lokal na pinuno tulad ng Datu o Raha, na sa maraming pagkakataon ay naganap sa pamamagitan ng pakikipagkasunduan. Ito ay kanilang ginawa upang makontrol ang higit na malawak na bahagi ng bansa. Representative colonial ang ginamit na pamamahala ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ito ay ipinatutupad sa pamamagitan ng pagtatalaga ng gobernador sa kolonya bilang puno ng administrasyong kolonyal. Ang gobernador ang siyang nangangasiwa sa pagtatalaga ng batas, pagbubuwis at nagdedesisyon sa mga bagay na nakakaapekto sa kolonya. Ang Pilipinas ay tuwirang pinamahalaan ng mga Espanyol simula 1565. Gabay ang patakarang asimilasyon, ipinangaral ng mga misyonerong Espanyol ang kanilang relihiyon, sining, iskultura, pagpinta, musika, at pati na ang pang-araw-araw na gawi at pamumuhay. Sa ganitong paraan ay nakuhang mapangibabaw ng mga Espanyol ang kanilang lahi sa bansa. Dahil sa malayo ang Espanya, ang Pilipinas ay pinamahalaan ng Hari ng Espanya sa pamamagitan ng Viceroy ng Mexico na noon ay kolonya rin ng Espanya. Ang Viceroy ng Mexico ay nanungkulan sa ngalan ng Hari ng Espanya. Nang makamit ng Mexico ang kasarinlan noong 1821, inorganisa ng mga Espanyol ang pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ng Gobernador General na siya ring namuno sa Royal Audiencia. Bukod dito, ang hari ay nagtatalaga rin ng konseho na siyang nangasiwa sa mga bagay na may kinalaman sa kanyang mga sakop na kolonya. Ang Pilipinas ay pinamahalaan sa pamamagitan ng mga batas na likha at mula pa sa Espanya para sa kabutihan lamang ng mga kinatawan nito sa kolonya. Sa ilalim ng pamahalaang ito, ang mga Pilipino ay umuokupa lamang na mababang posisyon sa pamahalaan at walang benepisyong makapag-aral man lamang. Gayon din ang kanilang kalagayan at kahilingan ay hindi lubusang pinapansin. Sinimulan din ng mga Espanyol ang sistemang reduksyon at plaza complex, kung saan ang mga katutubong naninirahan sa maliit at magkakahiwalay na pamayanan ay sapilitang inilipat sa mga tirahang malapit sa simbahan na naging mga bayan o poblasyon. Ito ay kanilang ginawa upang mapadali ang pamamahala sa mga katutubong pinagsama-sama sa pagbuo ng isang poblasyon, kung saan dinig ang tunog ng kampana ng simbahan. Ang pagtunog ng kampana noon ay hudyat ng pagtitipon-tipon ng mga Pilipino na kung minsan ay tanda ng isang espesyal na okasyong may kaugnayan sa Katolisismo. Ito ang nagtakda ng matagumpay na pampolitikal, pang-ekonomiya at pang-relihiyosong pagkontrol ng Espanya sa Pilipinas. Sa paglipas ng panahon, umusbong ang bagong pangkat sa lipunan ng Pilipinas. Ito ay binubuo ng mga Pilipinong napasampalataya na ng mga Espanyol sa Katolisismo.
Ang mga pangkat na ito ay kilalang prinsipales na nakikipagtulungan na sa mga Espanyol. Ang prinsipales ay nagtamasa ng mga pribilehiyo, ngunit nanatiling nasasakupan pa rin ng mga kolonistang Espanyol. Pinasimulan din ng mga Espanyol ang sistemang encomienda, isang sistemang feudal kung saan ang isang bahagi ng lupain kasama ang mga naninirahan at yamang likas nito ay ipinagkakaloob sa mga Espanyol bilang gantimpala sa kanilang mga serbisyo sa hari. Ang pangyayaring ito ay nagkaloob ng karapatan sa mga Espanyol na sa pilitang pagtrabahuhin ng mga Pilipino ng 12 oras sa isang araw sa loob ng 1 linggo at patuloy na mangolekta ng tributo. Sa loob ng panahong ito, ang pangkalakalang ugnayan ng Pilipinas ay nakasentro lamang sa Mexico para sa kapakinabangan ng mga Espanyol. Ang monopolyo ng tabako na itinatag ni Gobernador General Jose Vasco E. Vargas ay matagumpay na nagpayaman sa mga Espanyol sa kapinsalaan ng mga Pilipino. Inabuso at minaltrato ng mga Espanyol ang mga mamamayang Pilipino sa mga rehiyon na may mga pataniman o plantasyon ng tabako. Ang tugon ng mga Pilipino sa kaayusang kolonyal ng mga Espanyol sa Pilipinas. Dahil sa labis na paniniil ng mga Espanyol, pag-angkin sa mga lupain ng mga katutubo, at sa pilitang pagpapaangkop sa relihiyong Katolisismo, ang mga Pilipino ay nag-alsa laban sa mga dayuhan. Ang mga pag-aalsang ito ay bunsod ng paghahangad na makalaya upang mapamahalaan ang sarili, gayon din ang mithing mapanatili ang nakagisnang kultura at gawin ng pamumuhay. Ang sumusunod ay ilan lamang sa daang pag-aalsang isinagawa ng mga Pilipino bilang patunay ng pagmamahal sa kalayaan at kakayahang tumalima sa hindi makatarungang pagtrato ng mga dayuhang Espanyol. Bagamat lokal at hiwa-hiwalay ang mga pag-aalsang ito, malinaw na naipamalas ng mga Pilipino ang kanilang paglaban sa hindi makatarungang pamamalakad ng mga kolonyalistang Espanyol. Hindi man naging matagumpay ang mga pag-aalsang ito ay nagkaroon ng mga ito na mahalagang bahagi sa paghubog ng kasaysayan ng bansa at higit sa lahat sa diwa ng pakikipaglaban na hindi naglaon ay nagpaningas ng higit na malawakan at matagumpay na kilusan para sa kalayaan at kasarinlan ng Pilipinas noong ika-19 at ika-20 siglo. Pamamaraan at patakarang kolonyal ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ang kolonyalismo ng mga Amerikano sa Pilipinas mula 1898 hanggang 1946 ay hindi tuwirang pananakop. Ito ay bunsod ng pangyayaring Spanish-American War at Revolusyon ng Pilipinas. Taong 1896 ay nasa kasukdulan na ang pakikipaglaban ng mga revolusyonaryong Pilipino para sa kalayaan. Taong 1898 naman nang sumiklab ang malalang insidenteng naganap sa Cuba na naging mitya ng digmaang Espanyol-Amerikano. Ang Pilipinas na kolonya ng Espanya ay naging punteriya ng Estados Unidos sa Pacific. May 1, 1898 naganap ang labanan sa Look na Maynila. Ang labanang ito ang nagpasimula sa Spanish-American Wars sa Pacific na nagpahina sa kontrol ng mga Espanyol sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito ay palihim na isinaayos ng Gobernador General ng Espanyol ang pagsuko ng Pilipinas matapos ang pakunwaring pakikipaglaban sa mga Amerikano. Nilagdaan ng Amerika at Espanya ang kasunduan sa Paris noong December 10, 1898 na nagsalin sa mga Amerikano ng pamamahala sa Pilipinas sa halagang $20 million. Gamit ang mga ideyang benevolent assimilation at white man's burden, ay ipinalaganap ng Estados Unidos na ang kanilang pananakop ay itinadhana ng Diyos na magmulat sa mga tao na kabilang sa mga kabiasnan sa labas ng kanilang hangganan. Ang Pilipinas ay pinamahalaan ni Pangulong William McKinley ng Estados Unidos. Ang pangyayaring ito ay hindi inaasahan ng mga revolusyonaryong Pilipino, ngunit gayunpaman ay hindi napigilan ng pangyayaring ito ang nabuong damdaming nasyonalismo sa mga Pilipino at tinanggihan ang pamamahala ng isang bagong kolonyalista. Bunga nito ay naganap ang digmaang Pilipino-Amerikano mula 1899 hanggang 1902.
July 4, 1901 ay itinatag ng mga Amerikano ang Philippine Commission na pinamunuan ni William Howard Taft. Ito ang nagsimula ng modelong bureaucratic ng Estados Unidos sa Pilipinas. Sa ilalim ng pamahalaang ito, ang Pangulo ng Philippine Commission na si William Howard Taft ang tumatayong Gobernador General na may kapangyarihang lehislatibo habang nananatiling Pangulo ng Philippine Commission. Dahil sa hindi kaagad ang pagtanggap ng mga Pilipino sa pamahalaang kolonyal ng mga Amerikano, ay maraming Pilipino ang nanlaban sanhi ng pagnanais na matupad ang pangarap na kalayaan. Kung kaya't noong panahon ng inaugurasyon ng Estadong Kolonyal ng Pilipinas, ay pinasimulan ng mga Amerikano ang Pacification Campaign. Sa panahong ito naganap ang malulupit na panunupil ng mga hukbong Amerikano sa pamamagitan ng pagsira at pagsunog ng anumang bagay sa isang lugar na nanlalaban. Ipinatupad ng mga Amerikano ang Sedition Act noong 1901 na nagbabawal sa ekspresyon ng suporta para sa kalayaan, kasarinlan o pagsasarili ng Pilipinas. Higit sa lahat ay ipinagbawal ang paghahayag ng saloobin ng isang Pilipino laban sa Estados Unidos. Ipinatupad din ang Brigandage Act ng 1902 kung saan ang mga Pilipino ay pinagbawalang bumuo ng samahan o kilusang makabayan at itinuturing na isang bandido o tulisan ang sinumang magpakita ng panlalaban sa pamahalaang Amerikano. Sa huli ay ipinatupad din ang Reconcentration Act ng 1903 na tumutugon sa patakarang paglilipat ng mga Pilipinong taga-nayon sa iisang nakahiwalay na lugar upang hindi makapagbigay ng impormasyon o suporta sa mga rebelde laban sa mga Amerikano. Bilang estratehiya sa pagtatatag ng impluwensyang Amerikano sa bansa, ay ipinatupad nila ang modelo ng sistemang pampublikong edukasyon na layong isulong ang pagpapahalaga at kulturang Amerikano upang makalikha ng henerasyong Pilipino na makikiisa sa Americanized na Pilipinas. Namumuhunan din sila sa mga proyektong infrastruktura tulad ng mga lansangan, paaralan at sistemang komunikasyon kasabay ng integrasyon ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan. Bagamat nagkaloob ng benepisyo ang mga proyektong ito sa Pilipinas, ito ay nakatuon sa potensyal ng kahalaghang pang-ekonomiya ng bansa para sa Estados Unidos. Nang humupa ang digmaan, ang mga Amerikano ay nagpatupad ng iba't ibang paraan ng pagkontrol sa bansa. Nagpanatili ang mga ito ng hukbong militar upang supilin ang potensyal na pag-aaklas at mapagtibay ang pagkontrol sa bansa. Alinsunod sa Batas Jones ng 1916, ang lehislatura ng Pilipinas ay pinamahalaan ng mga Pilipino. Ito ay binubuo ng Senado at kapulungan ng mga kinatawan. Sa pagkakataong ito, si Manuel Quezon ay nahalal na Pangulo ng Senado at si Sergio Osmeña naman ay nahalal bilang tagapagsalita. Ang yugtong ito ay tinawag na Pilipinasyon. Sa kabila ng umuunlad na partisipasyon ng mga Pilipino sa pamahalaang sibil, ang Gobernador General na Amerikano pa rin ang makapangyarihan sa likod ng pamahalaan. Ang Gobernador General kasama ang Pangulo ng Estados Unidos ay may kapangyarihang mag-veto o ipawalang bisa ang anumang batas na ipinasa ng lehislaturang Pilipino. Maaari ding ipawalang bisa ng Korte Suprema ng Estados Unidos ang anumang desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas. Higit sa lahat ay kontrolado rin ng Kongreso ng Estados Unidos ang kalakalan sa Pilipinas. Ang tugon ng mga Pilipino sa kaayusang kolonyal ng mga Amerikano sa Pilipinas. June 12, 1898 nang ideklara ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas. Ngunit ang inaasahang kalayaan para sa bansa ay naantala nang formal na angkinin ng Estados Unidos ang Pilipinas sa bisa ng Treaty of Paris ng 1898. Hindi kinilala ng mga revolusyonaryong Pilipino ang pag-angkin ng Estados Unidos sa kapuluan. January 22, 1899 ay ipinoklama ng pagpupulong ng Kongreso ng Malolos ang unang republika ng Pilipinas na kinilala bilang Revolusyonaryong Kongreso. Si General Emilio Aguinaldo ang unang naging pangulo ng pamahalaang ito. Sa loob ng 3 taon ay nagpatuloy ang mga revolusyonaryong Pilipino sa kanilang paghihimagsik para sa tunay na kalayaan ng bansa
at sa pagkakataong ito ay laban sa panibagong mananakop, ang mga Amerikano. Ang digmaang Pilipino-Amerikano ay naganap mula 1899 hanggang 1902. Ang pagsimula ng digmaan ay inihudyat ng unang putok na naganap sa panulukan ng Silensyo at Sosiego sa Santa Mesa, Manila noong February 4, 1899. Nang sumunod na araw ay ipinag-utos ni General Arthur MacArthur Jr. na tapatan ng mga Amerikano ang mga Pilipino sa labanan. Nagsimula ang labanan mula San Juan hanggang Pasig at iba pang kalapit na pook. At sa loob lamang ng ilang araw ay napasok na ng mga Amerikano ang Guadalupe, Pateros, Marikina at Caloocan. Matapos nito, ang labanan ng mga Pilipino at Amerikano ay naganap na sa maraming bahagi ng bansa. Noong March 31, 1899 ay hinabol ni MacArthur si Aguinaldo sa Malolos. Ngunit hindi niya nadatnan ang pangkat ni Aguinaldo na nakalikas na patungong Bayambang, Pangasinan. Ito ang nagtakda ng pagbagsak ng Kongreso ng Malolos. November 1899, ang pamahalaang Pilipino ay lumikas pa Hilaga at patuloy na naghimagsik laban sa mga Amerikano. Ginamit ng mga Pilipino ang estratehiyang gerilya sa pakikipaglaban. Ipinagpatuloy ng mga Pilipino ang kanilang pagsisikap na mapagkalooban ng kasarinlan ng bansa, hanggang sa ang revolusyon ay humina sa pagkakabihag kay General Emilio Aguinaldo sa Palanan Isabela noong March 23, 1901. Ang mga pamamaraan at patakarang kolonyal ng mga Dutch sa Indonesia. Ang panahong kolonyal sa Indonesia ay hindi kaagad nagsimula sa unang pagdating ng mga Dutch. Sa halip, ito ay naging mabagal na proseso ng pagpapalawak. Ang Dutch United East India Company o Verenigde Oost-Indische Company o VOC ay naitatag sa kapuluan ika-18 siglo sa Java, Indonesia. Ang VOC ay kilala bilang pangunahing kumpanyang nakikipagkalakalan sa Asya mula pa noong 1600s. Ika-18 siglo nang ito ay nagka-interes na panghimasukan ang katutubong pamahalaan sa pulo ng Java sa pagnanais na mapagyaman pa ang kanilang kumpanya. Ngunit sanhi ng hindi maayos na pamamahala, kasabay ng matinding pakikipagkompetisyon sa English East India Company, ay unti-unting bumagsak ang VOC at ito ay pinamahalaan na ng pamahalaang Dutch noong 1800. Tulad ng mga Espanyol at Amerikano, gumamit din ang mga Dutch ng iba't ibang paraan ng pagkokolonisa sa Indonesia. Ang sistema ng pamamahala ng mga Dutch sa Java ay direkta at dalawahan. Ang namumunong Dutch ay may katumbas na lokal na pinuno na mga aristokrata o dati ring mga pinunong Indonesian na nagsisilbing tagapamagitan sa mga Javanese na magsasaka at opisyal na Dutch. Ang mga lokal na opisyal na ito ang nangongolekta ng buwis at nagpapatupad ng mga alituntunin ng mga Dutch. Ito ay nakatulong sa pagpapanatili ng kontrol ng mga Dutch sa kabila ng limitadong presensya sa maraming lupain sa bansa. Itinoon ng mga Dutch ang kanilang pananakop sa pagsasamantala sa yamang likas ng Indonesia para sa sarili nilang kapakinabangan. Ang pag-unlad ng kapangyarihan ng mga Dutch sa lupain ay hindi natupad ng walang pagtanggi mula sa mga katutubong Javanese. Naganap ang jihad o banal na pakikidigma ng mga Muslim nang tanggihan ni Prince Diponegoro, ang tagapangalaga ng trono ng Yogyakarta sa Java, ang pagpapagawa ng lansangan ng mga Dutch sa lupain ng kanyang kapatid. Sa insidenteng ito ay may mahigit 200,000 katao ang namatay na ang karamihan ay Javanese. Higit pang naging makapangyarihan ang mga Dutch nang madakip si Prince Diponegoro. Bunsod ng magastos na pakikipaglaban ay naging mahirap para sa mga Dutch na ipagpatuloy ang pakikipagkalakalan dahil sa kakulangan ng pondo. Dito nagsimulang pagpasyahan ni Gobernador General Van den Bosch ang cultivation system noong 1830. Ang cultivation system ay ang pagsisimula ng monopolyo ng pagtatanim ng cash crops o export crops tulad ng kape, tabako, indigo at paminta sa Java. Sa sistemang ito, ang mga Dutch ang nagdedesisyon kung ano at gaano karami ang kailangang i-produce ng mga magsasakang Javanese. Ang bawat Javanese ay kailangang ilaan ang ika-5 bahagi ng kanilang sakahan
sa mga produktong kailangan ng mga Dutch sa loob ng 66 na araw. Ngunit sa pag-unlad ng pangangailangan ng cash crops na iniluluwas sa Europe, mahigit pa sa ikalimang bahagi ng sakahan ang sabilitang pinatamnan ng mga Dutch at mahigit din sa napag-usapang 66 na araw ang sapilitang paggawa ang pinatupad sa mga magsasaka. Bukod pa sa mga ito, ang lahat ng kawalan o nalugi sa pagsasaka ay ipinataw rin bilang responsibilidad sa mga magsasaka. Ang walang patumanggang pagsasamantala sa mga katutubong magsasaka ay naging sanhi ng kagutuman at paglaganap ng epidemyang cholera noong 1840 sa gitnang Java at Cirebon sa hilagang kanluran ng Java. Ang cultivation system ay naging matagumpay para sa mga Dutch sa dahilang sa pagitan ng taong 1832 hanggang 1852, ang 19% mula sa kabuoang kita ng Netherlands ay nagmula sa kolonyang Java at tumaas pa ito ng 33% noong 1860 hanggang 1866. Noong 1860, ang cultivation system ay tinuligsa ni Edward Duves Dekker sa kanyang aklat na Max Havelaar. Ibinulgar ni Dekker ang kawalan ng pagpapahalaga ng mga Dutch sa buhay ng mga mamamayang Indonesian. Ang pangyayaring ito ay umani ng batiko sa Netherlands at umagos ang suporta sa pagpapalit ng pamamahala sa bansa sa prosesong liberal. Ang cultivation system ay winakasa noong 1870 matapos nito mapagyaman at maitaguyod ang pamahalaan at kalakalang Dutch. Ang tugon ng mga Indones sa pamamaraan at patakaran ng mga Dutch. Katulad ng mga Pilipino ay matapang ding hinarap ng mga katutubong Indones ang pananakop ng mga Dutch. Nilabanan ng mga lokal na pinuno ng Indones ang tangkang pananakop ng mga Dutch sa kanilang teritoryo na naganap sa iba't ibang paraan. Ang sumusunod ay ilan lamang sa mga labanang naganap sa pagitan ng mga katutubong Indones at Dutch. Ang Rebelyong Javanese. Ito ay kilala rin sa tawag na Digmaang Java, ang pinakamalaking labanang naganap sa pagitan ng mga Dutch sa lokal na katutubong Indones. Ito ay pinamunuan ni Diponegoro, isang leader na Javanese na kilala rin sa tawag o pangalang Raden Mas Ontowirjo noong 19 na siglo. Ang digmaang ito ay bunsod ng hinaing na panlipunan, pang-ekonomiya at pampolitikal na tumagal ng 5 taon bago siya nasawata ng mga Dutch. Dahil sa maraming tagasunod sa rehiyon ng Yogyakarta, ay malubhang napahina ng militar ni Diponegoro ang mga Dutch gamit ang estratehiyang gerilya. Ngunit sa mga huling taon ng labanan ay matagumpay din na nasakop ng mga Dutch ang Java. Ang digmaang Acehnese. Ang labanan sa pagitan ng mga Dutch at Sultanatong Muslim na Aceh na matatagpuan sa hilagang Sumatra. Ito ay naganap nang ideklara ng mga Dutch ang pakikitigma sa mga Acehnese. Ang mahabang panahong pakikipaglaban ng mga Acehnese sa mga Dutch ay patunay ng kanilang pagsisikap na mapanatiling malaya ang kanilang teritoryo. Maliban sa pisikal na pakikipaglaban ay ipinakita rin ng mga Indones ang kanilang paglaban sa mga Dutch sa pamamagitan ng pagtanggi sa maraming kulturang Dutch at pinangalagaan ang maraming elemento ng kanilang kultura na humubog sa pagkakakilanlang Indones. Sa pagdaloy ng panahon, ang mga kilusan laban sa mga kanluranin ay nagsama-sama upang itaguyod ang kalayaan at pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba ng populasyong Indonesian. Ang mga pamamaraan at patakarang kolonyal ng mga British sa Malaysia. Sinubukang sakupin ng Britain ang Borneo noong 1771, ngunit naganap lamang ang layo nito noong 1786 nang mabili ng British East India Company ang pulo ng Penang. Nasakop lamang ng mga British ang Malaysia nang mapaalis nito ang mga Dutch noong 1795. Sa pamamagitan ng pakikipagkasundo sa mga sultan na namumuno sa mga estado ng bansa hanggang sa maitatag ang Singapore na madaling naging mahalagang daungan sa rehiyon. Sa pagsisimula ay iniwasan ng mga British na makialam sa mga estado ng Malay, ngunit nabago ang sitwasyong ito nang maganap ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga aristokratang sultan na namumuno sa mga estado ng peninsula. At dahil sa hindi pagkakaunawaang ito ay napinsala ang komersyo sa lupain. At ito ang nagbigay ng oportunidad sa mga British
na malinang ang kanilang pang-ekonomiyang interes sa bansa. Dahil sa pagnanasa ng mga British sa yamang minahan ng tin sa Perak na matatagpuan sa kanlurang baybayin ng Malaysia, ay kinumbinsi ng mga British ang mga namumuno sa estado ng Perak na sumang-ayon na pangasiwaan ng mga British ang minahan. Dito nagsimula ang pakikialam ng mga British sa mga estado ng Malay. Ginamit ng mga British ang estratehiyang divide and rule sa mga Malay. Nasilip nila ang pagkakataong nagkakagulo ang mga estadong Malay na binubuo ng iba't ibang pangkat etnikong naninirahan sa bansa sa pagsasaayos ng komersyo sa kabisera ng bansa. Formal na naging kolonya ng British ang Malaysia noong 1874 matapos makipagkasundo si Sultan Abdullah Perak sa mga ito upang matulungan siya laban sa kanyang mga katunggali. Sa pagkakataong ito ay sinimula ng mga British na makipagkasundo sa bawat estadong Malay. Inalok nila ng suporta ang mga sultan kapalit ng pagkakaloob ng mga ito ng kasunduang kalakalan at impluwensyang politikal. Upang makaiwas sa magastos na pamamahala ay hindi direktang pinamahalaan ng mga British ang Malaya. At sa pamamagitan ng diplomasya ay sinimulang linangin ng mga British ang pamahalaang parlamentaryo sa bansa. Ang pamahalaang parlamentaryo ay isang demokratikong pamahalaan kung saan ang partido na may pinakamalaki o malakas na representasyon ang siyang bubuo sa lehislatura ng pamahalaan. At ang namumuno naman dito ang tatayong punong ministro o chancellor ng bansa. Nakapaloob sa pamahalaang ito ang prinsipyong pag-uugnayan para sa pag-aayos ng lipunan. Upang matupad ang hangad na masakop ang Malaysia ay nakipagkasundo ang mga British sa bawat pangkat ng paksyong binubuo na magkakaibang pangkat etnikong hindi nagkakaisa. Sa bawat pakikipagkasundong ito ay nagtatalaga ang Britain ng mga British residents sa mga estado na naging tagapayo ng mga sultan sa anumang bagay na may kinalaman sa kanilang likas na yaman at iba pa. Hindi naglaon ang mga British residents na ito ang naging epektibong pinuno ng mga estado na naging makapangyarihan sa lahat ng bagay na may kinalaman sa mga Malay maliban sa kanilang relihiyon at tradisyon. Noong ika-20 siglo, ang mga estado ng Pahang, Selangor, Perak, Negeri Sembilan na kilalang Federated Malay States ay may mga tagapayong British. Noong 1909 ay napilitan namang isuko ng kaharian ng Siam ang Kedah, Kelantan, Perlis at Terengganu. Ang mga estado ng Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu at Johor ang kinilalang Unfederated Malay States. Ang mga estadong direktang nakontrol ng mga British ay mabilis na umunlad at naging malalaking supplier ng tin at goma sa daigdig. Noong 1910, ang disenyo ng pamamahala ng Britain sa lupaing Malay ay naitatag na ng mga British. Ang Strait Settlements ay pinamahalaan ng gobernador o residents sa ilalim ng pangangasiwa ng Colonial Office mula sa London. Nang maging makapangyarihan ang mga British sa Malay Peninsula, ay lalo nilang hinikayat ang tunggalian sa pagitan ng mga pangkat etniko at sultan sa bansa. Sa simula ng pakikipagkasunduan ng mga British sa mga sultan, ang mga British ay hindi pa mapanupil. Bagamat kontrolado na nila ang pangangasiwa ng pamahalaan, ay nagawa nilang maipadama sa mga katutubong lokal na sila ay may katayuan at kapangyarihan sa pamahalaan. Ang mga sultan ay tinawag nilang mga pinuno sa kabila ng katotohanang wala silang kapangyarihang mamuno. Ang tugon ng mga Malay sa pamamaraan at patakarang kolonyal ng mga British. Naganap din ang ilang rebelyon laban sa mga British noong ika-19 na siglo na pinangunahan ng mga sultan. Perak War. Nasupil man ang rebelyong ito ay naipakita ng mga Malay ang kanilang pagtanggi sa pagkontrol ng mga kolonyalista. May pagkakataon ding nagsasagawa ang mga Malay ng hindi pakikiisa sa mga British tulad ng pagtangging makipagtrabaho sa mga administrador ng British o magbayad ng buwis na itinalaga ng pamahalaang kolonyal. May mga sultan din na unang nakiisa sa kanila ang tumalikod sa pagsuporta nang madama nila na nawawala ang kanilang kapangyarihan at otonomiya. Ang Malayan Emergency na nagsimula sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay pinukaw ng ideolohiyang komunista
at nahimok pa ng magtagumpay ang kilusang komunista sa bansang China at Soviet Union. Ngunit determinado ang pamahalaang kolonyal ng Britain na sugpuin ang anumang gawaing nakakiling sa ideolohiyang komunista. Ito ay naglunsad ng kampanya at mga operasyong militar, panlipunan at pang-ekonomiya sa lupain, lalo na sa mga nayon kung saan karaniwang nagkukuta ang pangkat ng mga gerilya. Sa pagkakataong ito ay sinikap ng mga British na magtatag ng mga pamayanan na idinisenyo upang maihiwalay ang mga populasyon sa mga lupaing rural mula sa impluwensya ng komunista. Matapos ang ilang taon ay matagumpay na nasugpo ng mga British ang insureksyon ng mga komunista hanggang sa ang mga ito ay lumika sa hangganan ng Malaysia at Thailand. Ang kolonyalismo at imperialismong kanluranin sa pangkapuluang Timog Silangang Asya.